Mahilig talaga magkasal. Nag-uumapaw ang init, bugso ng damdamin dahil sa pagmamahal. Because of love, it's so very hot. Because kumisigit siya. Lambong tuloy. Kapatid, ang inyong pinili ngayon, Catherine and Victor, is a vocation. Habang ako'y nagkakasal, hanggang ngayon, I remember mo sa Tagalog, naalala ko, ay, pag Bisaya, talaga mahirap ang Tagalog. Naalala ko ang aking bukasyon ng Papa. Sapagkat sa mga sakramento ng simbahang Katoliko, ang pagpapari ay katumbas din ng isang bukasyon ng pag-aasawa. Ako'y kinasal para sa simbahan, ng simbahan para sa tao. Kayo'y kinasal para sa bawat isa. Ang ordinasyon ng pagpapari ay tawag, kagaya ng dalawa, tawag. Kayo'y tinawag. At yung tawag na ito ay ngayon ay you respond. Sa Tagalog, respond. Tumugon. Tumugon kayo sa tawag ng Diyos. Avete risposto la chiamata del Signore. You respond to the call of God. Tatlong language, Chinese pa talaga. Kaya, kapatid, kapag kasal ako, naalala ko talaga at pinapag-ulit-ulit sa Diyos sa atin kung gaano ako kamahal. Kaya, Victor, Catherine, mahal kayo ng Diyos. At dahil mahal kayo ng Diyos, ipinapakita sa inyo kung gaano kakamahal ng Diyos Victor sa pamamagitan ng Catherine. At gaano pa rin Catherine kamahal ng Diyos sa pamamagitan ng Victor. Ito ang sakramento ng kasal. Na ang pagmamahalan ninyo ay ito ang nagpapatunay, nagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang simbahan. The love of God to the church and for the church. And that church is us. Tayo ang simbahan. Kaya magalang tayo sapagkat ito ay misyon ninyong dalawa. Ang mundo ngayon nangangailangan ng tunay at nag-i-exist pa ba ang tunay na pagmamahal. Kaya nga, pinili ninyo ang readings. A reading from the letter of St. Paul to the Hebrews. At ano sabi doon? Continue your mutual love. At kapag sinabi, mutual love, nandun yung honor each other. Nandun yung hospitality. Pinapapasok mo sa buhay mo si Catherine Victor. Pinapapasok mo sa buhay mo Catherine si Victor. For that is love. You welcome someone to be with you forever. Kaya, nandun yung honor, nandun yung respeto, at hindi nawawala yung kahit na kayo'y mag-asawa. Sapagkat ang pagmamahal, ang pinipili ang kabutihan ng minamahal. Hindi ang kabutihan unawa. Kaya meron din dito sa pinili ninyong letter of St. Paul to the Hebrew na huwag din kayong maging prisoner o kartinato, slave, o kinulong o nakakulong sa mga love of the world. Ano yung sinasabing love of the world? Mahal mo yung mga gamit, mahal mo yung mga bagay-bagay, mas mahal mo pa yung Louis Vuitton, o Rolex, o yung mga bagay na wala naman
hindi naman nagtatapos. Temporal. Sandali, kaligayahan lang. Love of money. Do not be imprisoned for that. But because of love, you will pursue, you will go for it. Gagawin mo ang lahat. Magtatrabaho tayo. Gagawin mo para sa iyong pamilya. Dahil may magmamahal. Kaya ang inyong pag-iisang bibig mo yung gagawin na ito ay isang bibig at pagkihiwatig ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya magdala kayong dalawa. Alam niyo ba na sa first reading na pinili ninyo, Book of Genesis, sinabi, man created by the image and likeness of God. Tayo ay ginulma, ginawa ng Diyos sa kanyang imahe at kanyang image and likeness. One is that larawan. Imagine is humiliant. Kaya kapag kayo nagmamahal ng dalawa, nakikita ninyo ang pagmamahal ng Diyos. Pangalawa, nagiging imahe kayo ng Diyos. Kaya na, di ba, kahit nagkamali si Catherine, how many days, years na hindi nagkasama. No? Pero pag nagkakamali siya, pinapatuwan. Kasi ano yung pagmamahal? Kapag dumating na yung iisip na yung sariling sentimento, yung feelings, you think only your own feelings, then that is the end of your love. Kasi ang iisipin mo, ang feeling din ng iba. Ang tao na minahal mo, ang tao na nagmamahal mo, hindi lang sarili. Kaya nga di ba ang love, sabi ni St. Thomas of Aquinas, love is an act of the will for the good of the other. Gagawin mo ang lahat para lang sa kabutihan ng iyong minamahal. Hindi yung gagawin mo lahat para ikaw lang maging masaya. At yung partner mo ay bahala na siya, slave mo siya. No, it's not love. Kaya nga kapatid, Victor and Catherine, you are here because you need that love from God. Kasi ang pagmamahal ng dalawa ay una. Ang pagmamahal ninyo sa bawat isa, maaaring fullness. 100% mahal na mahal mo si Victor, Father. 100% mahal na mahal mo si Catherine, Father. But that love is only human love. That's why nandito tayo sa simbahan. Para ihingi sa Diyos ng pagmamahal namin dalawa, it will become divine. Kapag divine na, ando na yung love for other. At kahit na darating ang panahon na si Victor magiging, nagtatrabaho sa German, yung amo mo, welcome to Ita dito gawin. Sino ba ang amo mo pala yan? Sumitan yan. Nasusabi. Nagsabi ko ito'y kampiang din German. Kumuha. Benvenutis kung sabi nyo pala ng lingwa. Pero kung yung mayroong parang bukal ko sa dito. Cuando o habang nagmamahal ka at nagiging fastidioso, cuando Victor direkta mo fastidioso, parang nagbago si Victor sa dati mong in-expect. O di kaya si Catherine sa iyo, Victor, dahil sa marami ng trabaho, marami ng mga stress sa buhay, hindi na namin alam kung ano gagawin namin. Tapos kapag sasamahan ninyo, nagkakaroon na ng mga litigation, no? Pagkosa kayo sa kapisipyo, doon na nagkakaroon ng prova. Doon na tayo magkakaroon ng tunay talaga kung ano at sino ang pipiliin mo dalawa. Love or ego. Mananatili ba o piliin siya?
pumiliin ko naman ang sarili. But that is why dito tayo. Kasi may mga panahon na matitempt tayo sa mga ganyan. Sinabi ko na sa inyo na may tatlong forma ang love. Ang unang form ng love is eros. At yung eros na yun, ayun yung eros ng satisfaction. Qualcosa che mi fa piacere su di Victor quel ragazzo, quando la prima volta l'ho visto, ang guwapo ng mga tao. O di kaya nung nakita mo si Catherine na prima volta che l'hai vista, mi piace questa ragazza. Tapos piano-piano, nagkakilanlan kayo. Pero yung love na first level, yung eros. Sa another thing, yung mga eros na erotic, yung something, kung ano lang nakakapagbigay sila ng kasiyahan. Superficial. Maaaring matatapos na yan. Darating ang panahon, si Victor, darating ang panahon, si Catherine hindi na magiging sexy. Darating ang panahon na tatanda kayo. Kaya doon tayo sa second level of love. At yung second level of love ay philia. Meaning to say, friendship. Kaya nagkakaroon kayo ng gusto, first impression, tapos nagkakilanlan, friendship. Inibita mo siya ng, di ba si Yamo Pendela Pizza? Kaya sa pamamosye, nagkakaroon kayo ng nagkakilanlan, hanggang dumating sa pagkakagustuhan at nagiging courtship. Alam mo, hindi ka na nakalimutan na araw-araw. Parati na kita nag-iisip, nakakatulog na ako ng alas 4 ng umaga. Dahil sa kakaisip sa'yo, marami mga ganun. Because friendship, like a friend, offering of each other. Pero darating tayo sa level of, third level of love, which means agape. At yun yung sinasabi, love without condition. Love without measure. At sino lang makakapagbigay sa atin ng ganyan? Ng biyaya ng tunay na pagmamahal, ng love without measure. Love na kahit na hindi ka na guwapo, hindi ka na maganda, at nagiging iba ka na nung nakaraang minahal kita, nagbabago ka na, kahit ako sinasaktan mo na, pero mananatili ako magmamahal sa iyo. Kung ikay nawalan, ako'y andito. Mahal kita. Ipapakita, ipapadama na hindi kita iniwan. And that is agape. At mangyayari naman yan kapag kayo'y mananatili sa pagmamahal ng Diyos. Without God, our love ang nandiyan lang sa eros, desire, philia, friendship. Kasi pag man, hindi na siya mag-offer ng love eh. Maghanap na natin mag-offer ng love. Kaya, kailangan ng Diyos. Kasi di natin kaya isa. Kailangan ng Diyos. Kasi parang tunay na pagmamahal yung dalawa ngayon na ipapanumpa ninyo sa Diyos sa kapita ay long-lasting forever. Siya na ang magiging isa ng tunay na imahe at wangis ng pagmamahal. Kaya ito, Catherine, kami lahat dito, though excited na kami sa location, kasi doon, mag-start ito. Pero, hindi mangyayari ang location kung hindi mangyayari. At ang gagawin ninyo ngayon is to promise, to vow, at sabihin sa bawat puso ang tunay na pagmamahal. Sa harap ng Diyos, sa harap ng inyong mga testimony, mga ninong at ninang, at sa mga magulang ninyo na pinalaki kayo ng puno at pagmamahal. Victor, mahalin mo ang nanay
Siya naging siya dahil sa kanyang mga magulang at dahil sa pagmamahal ng magulang sa kanya. Catherine, mahalin mo rin ang kanyang mga magulang dito. Ang kanyang nanay at tatay. Habang minamahal mo rin sila, natututo mong mahalin si Tito. Huwag mong kalimutan ang inyong mga tao na mamahal sa inyo. Kasi tuloy kayo namin. Kasi pinapadala ng Diyos sa mga tao yan para matutunan ninyo paano magsakripisyo, paano magpasensya, at paano magpahabang buhay ang ating sin. Yes, I do. I love you forever. Kaya kapatid, tandaan ito. Tapos na po ako. Wala na ako sasabihin. Kasi gutom na ako. Tunay na. Pero tandaan ito. Tunay na pagmamahal ng Diyos na. Kaya ngayon, please ask God for love. You have already, but continue asking. Continuare a chiedere affinché poterla nuvolare fino alla morte. You love me when I was so unlovely. You saw me when I was lost. You showed me how much you really love me when you hold me at the highest post. Ito yung kanta ng Diyos para sa akin. There's no greater love than this. There's no greater love than this. That a man would give his life for a friend. There's no higher sacrifice than a man would give his life. You have paid a precious price for me. No greater love than this. Ito, pag-iisang nagtitipid mo, no one can greater than love than the love of God for them. Magsinta yung solo, Victor, Eladio. Nino at Nina, kayong lahat.